ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at Kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Imbabawid, Orin Miranda. Narito na ang mga programang maghatid ng mga balita at informasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga proyekto ng Department of Science and Technology. Ako ang inyong lingkod, Secretary Renato Solidum Jr. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Sekretary, magandang agam po. Magandang agham, Onin. At sa araw nito, ito'y makasaysayan dahil tayo ay bumabalik para sa ating pangalawang season. Marami na nga po, sir, na nagdaang holiday sa ating bansa, pero parang hindi tayo nagkakabatian, sir, sabagat ngayon ko lang ulit kayo nakita. Bagay, para ang tagal, no? Isang Yes, buwan. sir. Actually, sir, isang taon pa yun. Oo nga, 1 year. Anyway, mga kaibigan, para lahat tayo makakonect, oras na para pakinggan ang mga kaganapan ng DOST straight from the S&T Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Solidum Jr. Matagumpay na sinimulan ng DOST ang unang buwan ng taong ito na may makabuluhang pagsulong sa STEM education, pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at lokal na inobasyon. Ilan sa mga aktibidad natin nitong Enero ay una, ang pagdalo ng kagawaran sa Consumer Electronics Show 2025 noong Enero 7 to 10, 2025 sa Las Vegas, kung saan itinampok natin ang mga inobasyong likha ng ating mga kababayan at sinamantala na rin natin ang pagkakataong makipag-ugnayan sa global leaders at investors upang mapalakas ang pag-unlad ng teknolohiya sa Pilipinas. Nilagdaan na rin natin ng isang Memorandum of Understanding kasama ang Department of Education sa pangunguna ng inyong lingkod at Secretary Angara ng DepEd upang palakasin ang ugnayan sa agham teknolohiya at edukasyon sa bansa. Layunin ng kasunduang ito na isulong ang makabagong paraan ng pagtuturo, pagpapahusay ng STEM education at pagbibigay ng suporta sa mga guro at mag-aaral sa pamamagitan ng mga makabago at science-based na programa. Ang pagtutulungan ng dalawang ahensya ay isang hakbang patungo sa mas progresibong sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Kamakailan ay nagkaroon tayo ng pagpupulong sa ating opisina katuwang ilan sa ating development partners tulad ng World Bank kasama ang kanilang Country Director for the Philippines na si Xavier Mustafa Uglo at Asian Development Bank kasama si ADB Philippines Country Director Pavit Ramachandran. Ang DOST Pag-asa naman sa pagkipagtulungan ng German government sa pamamagitan ng kanilang Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety, and Consumer Protection ay inilunsad ang marker para sa South-South Center of Excellence on Climate Information Services na ginanap noong Enero 17 sa DOST Pag-asa Science Garden sa Quezon City. Nagsagawa rin ng isang scientificong pagbisita ang mga opisyal ng DOST sa Thailand upang palakasin ang kolaborasyon sa ating counterpart agency.
Nakipagpulong tayo kay Minister Supamas Isarab Bhakti ng Thailand Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. Ang DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development at ang Thailand Institute of Scientific and Technological Research ay lumagda rin ng isang Memorandum of Agreement noong Enero 21. Nitong nakarang Martes naman ay sinagawa natin ang 2025 Call Conference para sa Mindanao sa Zamboanga City. Naging bahagi rin tayo ng State of the Nation in Artificial Intelligence or SONAI 2025 na inorganisa ng Global AI Council Philippines bilang keynote speaker at ibinahagi natin ang ilang mga inisyatibong kagawaran sa larangan ng AI. Pinagdibang din natin noong Enero ang Philippine Tropical Fabrics Month at mamaya ay may makakasama tayo upang ibahagi sa ating lahat ang ilan sa highlights ng selebrasyon. Yan po ang naging aktibidad natin sa nakalipas na mga araw. Maraming salamat, Secretary. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong Balitagham. Ito ang Balitang Rapidos. Nakatanggap ng pagkilala ang DOST-TV mula sa Gawad La Sallineta 2025 bilang Green Seal Awardee for Excellence in Effective Teaching Innovation. Ang Gawad La Sallineta ay isang parangal na kumikilala sa mga personalidad at institusyon sa larangan ng media at entertainment sa bansa. Kasabay ng kanilang 79th Foundation Celebration, muli nagbigay parangal ang De La Salle Araneta University para sa mga natatanging media communicators na nagbibigay pagpapahalaga at nagatid ng positibong impluwensya sa lipunan. Bawat nominado sa Gawad La Sallineta ay masusing kinilatis ng DLSAU administrators, staff, faculty members, parents at students upang itanghal ang mga magwawagi. Ngayong taon, kinilala ang DOST-TV bilang Green Seal Awardee for Excellence in Effective Teaching Innovation. Bilang isang science communicator, ang pamahayag ng epektibong paggamit ng agam, teknolohiya at inobasyon sa pamamagitan ng TV, radio at online platform ay isang mahalagang paraan para ipakita at maipamahagi ang kahalagahan ng modernisasyon at pag-unlad sa ating lipunan. Samantala, DOST Philippine Textile Research Institute o PTRI matagumpay na naisagawa ang 2025 National Textile Convention. Ang Balitagham ihahatid ni DOST-TV Chief Correspondent Jel Miranda. Patuloy na isinusulong ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI ang paggamit ng Philippine Tropical Fabric bilang government uniform at maging sa iba pang kagamitan. Ang paggamit ng Philippine Tropical Fabrics ay hindi lamang isang fashion statement, kundi ito rin ay bahagi ng pagpapalago at pagpapakilala ng sariling atin sa pandaigdigang merkado ng fashion at textile. Ginanap ang 2025 National Textile Convention o TELACON ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI, kasabay ng selebrasyon ng Philippine Tropical Fabrics Month. Sa temang Weaving Circularity, kasama ang mga innovators, manufacturers, designers, environmentalists at mga consumers na nakadisenyo para manguna sa napakahalagang talakayan sa paglikha ng mga sustainable fashion at textile production tungo sa circularity sa textile industry. Nakasentro ang talakayan sa pag-estabilisa ng circularity framework ng Philippine textile ecosystem sa pamamagitan ng pakikipagtulungan mula sa gobyerno, industries at academe. Tinalakay din ang pagtulak sa paggamit ng Philippine textile sa iba't ibang kagamitan at lahat ng government uniforms tulad sa mga tauhan ng pulisya at militar. Sa ganitong paraan, nakatutulong ang pamahalaan sa mga magsasaka at maging sa pagpapalago ng lokal na industriya ng paghabi at paggawa ng tela. Ito ay nagbibigay diin sa importansya ng pagtangkilik at pagpapahalaga sa produkto ng sariling bansa. Kaya natin yun. I think the only question is about the timing and time. Kaya natin yun, but definitely hindi siya sabay-sabay because we're also starting to ramp up still the production and operation. Number two, how are we sure that the quality will be met? That's exactly why 90 to 40 is there. May standards po na susunod
sabihin na si Asiatex ay na-test ito, okay na siya until many years down the line. Hindi. Every single batch of fabric will be tested. They are tested against a standard. The laboratory mandated to test it is only PTRI, which is a 17025, ISO 17025 accredited laboratory, meaning that the results are also comparable to the ones abroad, and that's how they ensure the quality. Ang paggamit ng Philippine Tropical Fabrics ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtangkilik at pagpapahalaga sa lokal na industriya ng paghabi at paggawa ng tela sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga lokal na materyales tulad ng pinya, abaka, banig at iba pa, hindi lamang natin napalalago ang lokal na ekonomiya at industriya, kundi nakatutulong din tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan at kultura. Sa pamamagitan ng pagtangkilik sa Philippine Tropical Fabrics, ipinakikita natin ang pagmamahal sa sariling atin at ang pagpapahalaga sa tradisyon ng ating mga ninuno. Ang paggamit ng Philippine Tropical Fabrics ay hindi lang pagpapakita ng local pride at heritage, kundi isang pagpapahalaga sa lokal na industriya, kultura, kalikasan at pagkakakilanlan ng bansa. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Jel Miranda, delivering science for the people. One DOST for you. Kaugnay po niyan mga kaibigan, makasama po natin ang masigasig na direktor ng DOST Peter I, Director Julius Liano Jr. Magandang araw po, Director. Magandang araw po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Director Julius, kamusta naman ang pagdiriwang ng ating Philippine Tropical Fabrics Month? Isa pong matagumpay na pagdiriwang para po sa buwan ng Enero ang nangyari po. Natapos lang natin kahapon yung National Textile Convention na naging culmination ng ating series of activities for the entire month, which actually highlighted the role of science and technology and innovation in the discussion po natin ng Philippine Tropical Fabrics compliance ng gobyerno at ng bansa. Ano po yung tinatawag, sir, na telecon? Maipaliwanag nyo nga po ito para mabati ng ating mga kabayan itong naging activity natin. Meron po tayong dalawang malalaking pagtitipon sa PTRI or sa textile scene. Una po dito yung Philippine Textile Congress. Ito po yung academic arm. Dito dinidiscuss yung mga researches, etc. which happens normally kasabay ng NSCW. Yes, sir. Pero meron tayong tinatawag na National Textile Convention. Dito naman po dinidiscuss yung policy. Dito dinidiscuss yung mga ibang issues concerning the industry that is not necessarily from the academic perspective. Kaya meron tayong mga stakeholders mula sa ating mga magsasaka hanggang sa ating mga gumagawa ng mga damit at mga tela. And they come together. We come together, discuss the different concerns of the industry and how we could move it forward, of course, through science and technology. Ayan. At ipinakilala rin po ang mga bagong partners ng DOST Peter I, sir. Ano mga kumpanya po ito? Okay, nakakatuwa po dahil nagkaroon po tayo ng formal na pagpapakilala sa kasunduan ng PTRI, DOST PTRI at ang Cebu Pacific sapagkat kasama po natin sila, katuwang natin sila hindi lamang sa promotion kundi doon sa pag-develop din ng ating mga weaving communities. So may mga location po ang Cebu Pacific where they fly at normally it's within like a 5-10 kilometer radius mula sa ating mga weaving communities. It's napakaganda po because they are championing as well as part of the tourism circuit yung ating mga weaving communities. Pinakilala rin kahapon ang partnership natin with Artefino. Artefino is another movement. It's a group na pinupush din po yung advocacy and the use of local materials for our local products and they also have a lot of engagement. So maganda rin po yung partnership na yon. May dalawang nakakatuwang partnership po that was launched pero ibang leveling up ang nangyari kasi dati R&D but this time we're already on the commercialization stage. One is with Creative Definition, yung gumagawa ng lakat shoes. Yes, sir. Opo. Okay, nakita niyo kahapon Yes, talagang moving up tayo because of the Opo. alternative leather development natin sa natural fibers. Nilagdaan din natin yung kasunduan na yon. They are adopting our technology and the non-wovens for footwear. And then yung dati na-mention ko, Sec, remember yung group of farmers na taga Nagilian? Yes, Dati La po, Union, no? La Union, opo. R&D lang po ang ginagawa natin before because of our Picard project. Pero yesterday, we already signed the agreement kasi yung constant supply of bamboo fiber has to be assured already, not only for PTRI pero sa ating spinning activities. So that's another engagement po that was signed. Nasa kaawan ng Diyos, nasa commercialization volume na yung pinag-uusapan natin. And we continuously provide our technical assistance to them. Director Julius, Sir. nakailang telacon na ako bilang sekretary, mga
Siguro dalawa, tatlo. O January, dalawa, tatlo siguro, no? Kasi nung COVID parang binalik online niyo ulit, na po. no? Online lang. Gano'n na ba kataas ang demand ng Philippine Tropical Fabric? Palagi po yung nakapegsek doon sa ating 2 million government employee. That's actually where we compute the numbers. So doon natin tinitingnan yung compliance. May joke nga kami kahapon because really it's a big leap to actually supply yung 2 million employees na uniform. Ang target po natin supposedly 54 million meters of fabric. Last year, Sec, we were able to, in partnership with the industry, already able to weave 500,000 meters. Kaya sabi ko, it's 53.5 million meters na lang. Malapit na. But it's that level of optimism. We have to be able to supply. And it's not PTRI po, Sec, or DOST supply. It's our partners actually who's doing that. But we provide the enabling mechanism para po makasama sila and they could actually assure the compliance of government employees to 90 to 40. Tama yan. Ano? Kung ganun karami ang pwedeng pag-supplyan, siyempre hindi lang naman empleyado ng gobyerno may gusto niyan. Talagang napakaraming mga pwede pang gawin at makumbinsi natin na tumulong sa production ng mga iba't ibang mga halaman kung saan tayo kukuha ng fiber. Yes. Sa kayo po, sir, sabi nyo nga ay konti na lang kailangan natin. Pero sir, if in case kulangin ng supply, Binabalanse natin yan. Kaya po meron tayong yung revised IRR ng 90 to 42 SEC. Medyo naiba yung structure ng ating technical committee. Ang DOST-PTR na po ang nangunguna sa technical committee na yon. It used to be the Civil Service Commission. Kasi ang orientation talaga natin is really to accelerate the compliance to the law. Binabalanse natin, as I said, because meron din tayong fiber production which is not necessarily under the DOST. It's under the Department of Agriculture. We also have the DTI. Doon naman po tinitingnan yung mga namumuhunan papasok sa atin and how they could upscale the production of the yarns. At saka, of course, the continuous production of technologies and innovation from the side of the DOST. Babalanse natin yon kasi ayaw natin na biglang tumaas or napakataas ng production pero walang supply. Or meron surplus of fibers pero hindi nako-convert into yarn. So that balancing act is a cross-functional activity between government, the private sector, and of course us as users of the fabric. pero at this point in time, sir, yung bamboo fabric, sir, parang hindi pa naman ganun laganap or ganun kataas ang demand. Kaya at this point in time, sabi nila, medyo may kataasan pa yung supply. Ang bamboo fiber po ay nagkaroon ng repackaging in the sense na nakapasok siya sa 90 to 42, pwedeng gamitin sa uniforme. Pero nakita natin na mas malaki yung demand niya for home textiles. Okay. Yung mga kurtina, upholstery, etc. So, I think even the Secretary, sir, yung inyo pong Subukan ko yan. So, masyado siyang matigas. So, kung ikaw ay magalaw, hindi stretchable masyado. Hindi stretchable. So, ang ating paggamit dapat ng textile ay naayon doon sa purpose. At ito ay parte ng ating bagong ilulunsad natin sa Tuesday na big ticket 8 R&D programs. Kasama ito sa circular economy ang bamboo, no? Dito sa paggawa ng textile, syempre marami tayong traditional weaving communities. Ilan kaya sila at ngayon to upscale ang paggagawa ng tela, syempre kailangan natin ng mga industrial partners. Ilan din sa ngayon ang nagpo-produce ng local fabric? Okay, sa handloom weaving po, totally different po yung Yes. treatment natin sa kanila. But the handloom weaving, meron tayong enterprises and there are weavers. Pag enterprises po, pumapalo na tayo ng over 1,000 enterprises engaged Small. in handloom weaving. Small, yes. Small Small. yan. Oo. Ito po yung mga MSME level. And then pag weavers po, halos nasa 5,000 na po yan. madami Those are the pala. things. Ito po yung na-scope natin, Sec. And we know they really exist. At kunti pa lang na-meet ko. Oh, yeah. Opo, marami-rami pa yun across the Philippines. And for example, Cordillera would be one of the highest regions with the highest number of weavers. But the number of enterprises, mas marami po ang Region 12. But these are data that we are trying to populating continuously para makita natin yung need. Kasama kayo sa Geographic Information Gates Yes, program, di ba? yeah po, kasama Mapapadali tayo dyan Exactly pag po. geographically located. Opo. Pero yung mga, para ma-scale up talaga, mga industry partners, yung talagang kumpanya Opo. na may mga engage into makina. that. Opo. Pag woven po ang pinag-uusapan ay meron po tayong
Isa. Ito yung pinakita kahapon. Opo, mayroon po tayong nag-iisang kumpanya who's spinning until now. Pero ang maganda po doon is kahit papaano hindi siya zero. Okay. Pero meron pa rin. So it's this hindi po wala pong cut doon sa supply chain. Pero ito po yung pinupunan natin. Ito po yung gumagawa ng sinulid. Pero marami po tayong weaving company. Yung mga power loom weaving, marami po yan. Yung knitting, yung gumagawa ng mga t-shirt, marami rin po yun. So ang talagang gap is sinulid. Paggawa ng sinulid. Sinulid, opo. Sana matuloy ang ating binabalak Opo, na sana nga po. Fingers crossed. isang Opo. malaking kumpanya na gagawa ng sinulid. Sinulid. Hindi namin pwedeng ibalita pa. Okay. Pero sir, usually, ang tanong ng mga Pilipino po dyan, mura naman kaya? Mura ba ang ganyang mga technology? Ang Philippine Tropical Fabric, Onin, has to move around the 7,000 pesos Yes, per sir. year at budget ng government employees. So, if I may just answer that very direct, nandun siya sa around 150 to around 200 to 300 per yard, and that's 60 width. That's already very affordable. Yung uniforme po yun. May allowance kasi ang empleyado. Empleyado. Ngayon, syempre, yung mga hindi empleyado pero gustong gumamit ng Philippine Tropical Fabric, halo. May mga ginawa ang PTRI ng mga t-shirt, may mga design ng iba-iba nating weavers na pangpaganda. No? So, palagay ko maraming mga lalabas yan in the future Yes. na pinaghahalo yung mga traditional na mga damit na may mga design na. And the base fabric. So yun po, it works around that. Pag isang empleyado sec is about 1.5 meters lang kailangan niya. So hindi yan aakyat ng 600 yung tela. So talo-talo na lang tayo sa pagpapatahi kasi syempre ibang usapan naman yung labor ng pagpapatahi natin. But bottom line is affordable to government employees. Yung mga weaves, ibang usapan po yun kasi gawang kamay yun. So ibang totally different frame and discussion po yung mga weaves. But I think they are also starting to be more affordable and accessible now. Particularly yung ating mga weavers from Abra who now can sell at about 200 to 250 per yard. That's already pretty much affordable already for handwoven. Director Julius, ang mga usapan natin at karamihan ng perception ng mga tao pag sinabi nating textile, damit. Aha. Ang textile, damit, mga tinatakpan yung katawan at hanggang dito sa ankle, no? Pero yung takip sa paa, concern din ninyo. Kasama rin po. Oh, Opo. kaya nga, pwede nyo bang pag-usapan ano yung mga ginagawa natin tungkol Yes, dito? Sec. Yung sa buo na po Kaya nga sabi namin, we are not just selling fabrics or clothes, we are selling a lifestyle. Hindi pa naman tayo nakakita ng taong walang sapin sa paa. So most likely kasama ang sapatos. At ang sapatos indeed is a program which also is funded by the DOST po, the Sapatos Program, looking at the Philippine footwear industry. Kasi isa rin po yan sa mga legacy industries that we have. And napakaganda yung unang convergence ng local weaves and our fabrics. So, but we don't end there kasi nga, science has to be there, Sec. So there are also a lot of medical applications on the footwear para po maayos natin, makorek natin, for example, yung paglakad, piki, sakang, etc. And maybe those who have Saka hindi mo problems. maho ang paa. At Baka hindi mo maganon maho ang yan. paa, of course. Nanotechnology. Yes, so magkakasama na po yun at the footwear program of PTRI. So buong buo. Kasama susunod, Sec, ang accessories, bags, caps, which are also part of the day-to-day consumption natin. Actually, ang suggestion ko nga, namimigay sila ng plaque Yes, sir. sa kanilang mga partner. Opo. Sabi ko, textile na lang ibigay mo, tela. Oo nga, sir. Parang kakaiba, di ba? Maganda yun, sir. Next round, Sec, yun ang gagawin natin. Nakaburda yung pangalan. But anyway, sir, may mga mensahe pa ba kayo? Mga final messages para sa ating mga kabayan na nakikinig po sa atin sa araw na ito? Well, just the same po na palagi nating sinasabi, tangkilikin natin ang ating local products because they are also an expression of our local creativity and the science output of the country. So, patuloy po nating pinupush that we communicate directly with our stakeholders kasi as the good secretary says, pag masaya yung ating stakeholders, mas maganda yon na reflection ng ating mga trabaho sa gobyerno. At yun po yung ating target and we want that every single farmer or every single weaver would know that science, technology, and innovation is indeed part of the cultural preservation activities and efforts that we have. And sana po tangkilikin natin yung totoong sariling atin na hobby and try to go away from the counterfeits kasi marami na rin pong mga problema tayo sa counterfeiting. Tama And po. let's try to respect and patronize our own local products and weaves. Sir, maraming abang sa inyo. Ngayon ay Pebrero na. Ano pa Okay. mga activity natin for the month of February? February is National Arts Month. So, change lang po ng banner, Sec. We are also
also celebrating the National Arts Month. Textiles is again another part of that. We have a project with Bio which will be launched by the first week of February, and then one facility will be launched in Mindanao for another bamboo hub in Maramag, Bukidnon. So this is just part of the so many engagement that we have in order for us to remain relevant in the day-to-day grind of the nation. So we keep on pushing it. Siguro isang mensahe na hindi binanggit ni Director Apa. Julius. Pag ikaw ay gumamit ng Philippine Tropical Fabric at disenyo ng iba't ibang mga komunidad natin, ang tindig o upo mo ay tiyak maganda. O, tingnan natin. O, ito pinapakita ni Director Julius. Tama, sir, no? Yan talagang epekto. Doon nagdag sa kawagapuhan. No? So, maraming salamat. DOST PTRI Director Julius Lianyo Jr. Maraming salamat, sir. Thank you po. Maraming salamat po. Mga kakonek, may mga makasama pa tayong bisita kaya manatili nakatutok. Magkabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Walang sawang pinaglalaban ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasakatuparan ng mga negosyong magbibigay ng trabaho at mas maliwanag na kinabukasan sa mas maraming Pilipino. Kailangan magkaroon ng economic activity para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. Ang mga negosyong tulad ng Sanyo Denki ay patuloy nagbibigay pag-asa sa manggagawang Pilipino. Sanyo Denki is another big Japanese company in Subic. Sa pangangalaga na ng ating Pangulo, they are bringing in additional investment of 1.4 billion peso worth of investment. Magkakaroon ho tayo ng opportunity again to increase the number of workers, not only from this area but in the surrounding community, at ito po ay para sa lahat. Ang kanilang sipag at kasanayan sa kani-kaniyang larangan ang magiging pundasyon ng pagbabago tungo sa isang matibay na bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naipasa ang isang mahalagang batas para sa Build Better More. Ito ang Republic Act No. 12066 o ang Create More Law. The signing of the Create More Act is a resounding testament of our commitment to make the Philippines the destination of choice for investments. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, we can now offer the most generous incentives package across ASEAN. Gawa nung pag-enact itong Create More sa administration ni President Marcos. So tayo na may pinaka-generous sa fiscal incentives. Kung sasabayan pa natin ito ng enhanced ease of doing business, which is yung din ang ginagawa ng PEZA sa pamamagitan ng mga economic zones, diyama ko na in ASEAN, we can be number 2 when it comes to FDI attractions. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa loob ng maraming dekada, ang Club Intramuros Golf Course Manila ay isa sa mga paboritong destinasyon ng mga Pilipino at banyagang golf enthusiasts. Alinsunod sa layunin ng pamahalang Marcos na iangat ang turismo sa bansa, nagsagawa ng rehabilitasyon ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone o TIEZA sa Club Intramuros Golf Course. Bahagi nito ang pagsasaayos sa mga pasilidad at pagdagdag ng iba pang amenities at pagpapaigting ng seguridad. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Maraming Pilipino na ang natulungan ng programang Tupad ng Department of Labor and Employment. Isa na riyan si Nanay Anisha mula sa Bicol. Pilit nilang pinagkakasya ang sahod sa pamamasada ng tricycle ng mister niya. Ay, salamat naman nagkasali ako dito sa Tupad. Kaya matagal ko na yung inaasam-asam. Ang Tupad ay isa lamang sa mga programang sinusuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos na mananatiling kaagapay ng nangangailangan na Pilipino. Sa ilalim naman ng tulong panghanap buhay para sa disadvantaged displaced workers o yung tinatawag na TUPAD, programa ng DOLE. Layunin nito na magbigay ng pansamantalang kabuhayan para sa mga nawalan ng trabaho at mga nasa laylayan ng lipunan. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bagong... Tourism Challenge has already evolved and now requires a multifaceted strategy. The focus now is on experiential tourism. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive,
cruise, farm and ecotourism, even sports, have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Ang turismo sa bansa ay nakapag-ambag ng mahigit 8.6% share sa ating GDP mula pa noong 2023. Patuloy na sumisigla ang turismo sa bansa. Kaya naman inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang Philippine Experience Program o PEP. As of December 2024, nakapagpangasiwa na ng Philippine Experience Caravan ng DOT sa 11 rehiyon at marami pang susunod ngayong 2025. Patuloy na papahalagahan at iingatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ating mga natural assets at tradisyon para sa mga susunod pang henerasyon. Responsableng turismo sa bagong Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Sa araw nito mga kaibigan, tatalakayin natin ang community level evaluation and assessment of rain-induced landslide susceptibility o CLEARS. Makakasama natin sa ating programa sina Engineer Ron John Garming, Project Leader ng CLEARS at Dr. Ronald Wacas. Magandang agam sa inyo. Magandang agam po sa ating tagapakinig. Magandang agham po sa ating mga tagapakinig ng Radio Sensya. Lalang-lala po sa aming mga, yung mga kasamahan sa Kalinga State University, sa mga faculty and staff, at sa aming mahal na Pangulo, si Dr. Joy Grace P. Doctor po. Ayan. Okay, meron pa ba kayong ibang babatiin? Kompleto na. Kwentahan nyo naman kami. Ano ba ang CLEARS o Community Level Evaluation and Assessment of Rain-Induced Landslide Susceptibility? Alam mo, Onin, yes, sir. Maganda ito kasi pagdating sa rain-induced landslide, very granular o talagang mag-zoom in ka sa mga nasa baba. Kasi pag umulan ng malakas, hindi mo sigurado kung alin, di ba? Kaya importante itong ginagawa nila. Kwentuhan nyo kami, ano ba itong CLEARS? Pakipaliwanag ng klaro. CLEARS. Opo. Sa kanyang title pa lang is community level. Ina-advocate po natin dito ang importansya ng forecast. At ang forecast ay dapat maunawaan natin ng ating mga mamamayan sa mga kabundukan. At ito po ay nabuo ng DOST CAR at Kalinga State University. May dalawang component po ito. Isang mobile app at isang web application. At yung mobile app po at ang web application na to ay na-launch noong February 2023. Na-involve po dito yung mga DRRM ng iba't ibang probinsya at iba-ibang LGUs, pati na rin ang DPWH. Ano yung nasa mobile app? Pakipaliwanag nga kung paano ginagamit at ano makikita natin mga kababayan. Ang mobile app po natin na na-develop ay isang user-friendly na kahit yung isang non-technical person ay pwede niyang i-assess yung susceptibility ng isang slope. So, kahit ordinary yung tao po, pwede niyang gamitin. Paano niya gagamitin yun? Mag-i-input ba siya ng kung ano man o diretso na kaagad, hanapin lang niya yung lugar niya, papakita na o meron siyang input? So dalawa po kasi yung klase ng user ng CLEARS app po natin. Yung isang authorized na user na mag-feed ng data papunta tulad sa ng for example, yung mga DRR officers. Tulad ng anong data? Yung ito pong mga data is nandun na po sa app. Yes po. Actually, yung landslide, mahirap unawain yan. Very complex yan in terms of parameters. Pero sinimplify namin, naglatag kami ng mga criteria at yung mga criteria na yon kailangan lang i-identify at may nakalatag na corresponding points score. So para ka lang mag-judge ng anong criteria? Slope, klase ng bato, ano ba? Ano ba yung mga yan? Una po, slope material at yung angle. Okay. At yung mga other condition like presence of spring, occurrence of failure, land use, at mga vegetation factors. Yun yung input. Tapos ano makikita ng ating mga kababayan pag in-input nyo yun?
So bali mag-output po yung yung i-compute yung stability ng slope po yun. Anong sasabihin? So, for Prone ba to example, sa landslide? O hindi magkaka-landslide? Anong makikita sa app? So ang pinaka output ng app is yung levels of susceptibility. So 4 na kategorya yan: susceptible, marginally stable, highly susceptible, at stable. Okay. Ito ba ay sa wikang English lang o sa dialect ng Cordillera? Actually, yung mga taga Cordillerans is used to English, di ba? English. Hindi mahirap gumawa ng app dyan sa Cordillera kasi English But we talaga. are planning po na i-translate into Ilocano and if possible Tagalog rin po. Oo nga. Kasi sir, di ba may mga ganyang proyekto na po ang DOST, sir? Iba-ibang app. Iba-ibang app. Okay. Kaya ako nagtanong kanina, kasi kanila dito may input na base doon sa lokal. Yung ibang app naman, ginawa na yung assessment. Ang makikita na lang ng mga tao ay mapa kaagad. So itong kanila, mag-i-input sila ng data. Ayun. So, pwedeng i-combine yung iba-ibang app. Kasi sa mga mapa, pare-pareho lang naman ng kategorya yan, 4 sa kanila, at 4 din ng sa iba. Pero, yung variation kasi sa isang lugar, sa slope, sa isang sitio, iba-iba na. So, mas magkakaroon pa ng refinement doon sa mga ginagawa ng ibang mga ahensya. Buti sir, nandyan ho kayo kasi talaga hindi ko na maintindihan sir. Pagka maraming mga ganyan binabanggit. Trabaho ko yan noong unang panahon. Kaya, oo nga po. Kaya maganda ito. Kasi maganda nga po. Ang pinakamahirap na magbigay ng warning ay landslide. Kasi ang lugar na pinag-uusapan napakaliit. Opo. Pwedeng ang ulan ay sa isang lugar pero hindi lahat landslide. Pero equally prone sila, no? Pero yung variation kung talagang unstable o magkakaroon sila ng landslide, importante yung community level. Yung community na siguro pwedeng a few square meter lang pwede na eh. Opo. Alright. So sino po ng mga institusyon ang pangunahing beneficiaries po ng proyektong ito? Unang-una po, kung tutuusin, nakadesenyo po ito sa mga non-expert. Pwede po siya sa personal use, pero pwede rin siya sa mga authorities engaging in landslide and mitigation disaster. For example po, yung DPWH, pwede po nilang gamitin to as a basis of critical areas. Parehas na rin dun sa mga DRRM, may basis po sila kung ano yung mga lugar na delikado. So, pagdating sa kalsada, hindi lahat ng portion ng kalsada ay prone to landslide. Pero karamihan ng landslide sisimula sa undercutting ng mga slope. Opo. So parang nakabitin na kasi yung support na wala. Tama po. So, palagay ko ito ay may relasyon din sa sinaunang project ng DOST kay Dr. Peclay and Fivox noon. Ayan. Na nag-develop yan ng written workbook, no? Ito ginawa niyong app. So palagay ko si engineer mapapaliwanag yan, sir. Opo, yun po ang basis namin, yung first edition. Tama. Tapos na-recalibrate po yung mga scoring points. Kasi scoring evaluation technique po yung... Pero ikaw ay dating kasama ni Dr. Paclay. Yes po. Ayan. Nung 2009. Pero palagi ko bata pa siya noon masyado. Opo. Yes, sir. But anyway... Napaka-importante ito. Siguro, anong hinahangad nyo? Ay dapat walang mamatay sa landslide sa lugar nyo kung mayroong ganong assessment. Tama po. So, may karugtong ba itong parang may assessment na yung lugar nila? So, yung forecast rain na ang kailangan nilang tingnan, anong relasyon yan doon sa ginawa nyo? So, yung mobile app po kasi, nakalink yan siya sa MIS or Management Information System sa web. Isa pong web app siya. So, doon po nare-register lahat ng inputs ng at yun, timely na na-update. So, meron siyang inventory. Di ganito ha. So, alam, kunyari, ginamit ko yung app nyo. Alam ko na yung slope sa harap ng bahay ko ay pwedeng bumagsak. So, ang trigger niyan, ulan o lindol. Yes. So, ngayon, paano ko gagamitin yung assessment sa tunay na operation na maligtas ang buhay ko? Di ba? Kailangan nyo ng forecast ng ulan. Nakasama ba yan doon sa app nyo? Sa guidebook po, when life and properties are at stake, we will take appropriate actions po. Paano yun? So we will alert them, sir. Sino ang mag-alert? Supposedly DRRM. Sila nang magbibigay ng alert. Opo. Ang kailangan lang maintindihan ng ating mga kababayan,
ay yung assessment ng kanilang lugar. No? So maghihintay sila ng alert. Yes, At yun ay siyempre ibibigay ng DOST Pag-asa sa mga forecast at ibababa ng mga DRRMO, Disaster Risk Reduction Management Officer, yung babala sa ating mga kababayan. Ano? Maganda yan. At yun din po ang isang intention niya para maunawaan din po ng mismong mga tao at ma-involve sila sa assessment. Kasi yung ang app is friendly sa mga non-expert. Paano naman natin masisigurado na yung app at assessment natin ay ma-improve? Babalikan nyo ba yung mga lugar na nagkaroon ng landslide? Para lang ma-improve palalo yung assessment scoring. Meron ba kayong ganong plano? Yes, sir. Yung MIS na sinasabi ko kanina, lahat ng mga inputs nila, yung mga updates sa assessment, ay may record po yun at magsisilbing database ng mga landslide. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng landslide sa isang lugar, pupuntahan nyo? Yes po. Kasi kailangan yun. Saan nyo kukunin yung pera? Pag nasa papunta doon? Sa inyo. Community. Sa Actually, community na? community po yung Magre-report. nun, opo. Sila na. So we don't have to spend that much. Okay. Ang Sige. kailangan lang ang Maganda komunidad yan. makipagtulungan So, sa inyo. community involvement. Yun, sir. Matanong ko lang kayo, sir, yung bang pagkisemento sa daresti sa bundok, effective po ba yun? Depende. Pero usually, to prevent erosion, yung mga pagbagsak ng malilit na bato, effective yan. Pero syempre, ang sa paang ka lang stabilize mo. Kaya nga, hindi lang yan sa sa kalsada, pati sa mga mining. Yes, sir. Kung maalala nyo sa Cebu, di ba, may bumagsak na bundok doon. Nakain yung paa. So, yun yung kailangan na habang tayo ay nagtatapyas ng gilid ng bundok sa mga kalsada at iba pang mga pabahay, tingnan muna yung geology. Kung matatandaan nyo yung Cherry Hills landslide. Yes, sir. Naalala ko yun. Inaral ko yun after, syempre. Opo. Nakita namin na yung fracture o bitak ng mga bato ay pupunta sa isang side. Pero ang cut ng kanilang ginawa sa subdivision, same slide, same side. Okay. So, ibig sabihin, nakabitin yung crack, walang Opo. paa. Kaya nung okay. umulan ng malakas, gumuho. Yung fracture, naging sliding plane. Oh. So, aaralin yan ng mga engineer. Ayan. At syempre mga kaibigan, kailangan po ang makikipagtulungan ng mga komunidad kaya na binabanggit nyo. Di ba? Lalo't ito ay magiging gastusin ng mga mamamayan. Saka hindi lang yan, no? Ang suggestion ko siguro, at babanggit din siguro natin sa susunod nating bisita, na yung mga expert ay from time to time, bibisitahin din yung mga na-landslide na area. Kasi kailangan mo rin naman ng expert opinion at i-verify lang. At least hindi naman sa lahat ng oras i-verify. At least yung mga lugar na significant yung landslide. Lalong-lalo na kung ang nasa app ay less ang susceptibility biglang nagka-landslide, no? So kailangan nilang tingnan yan. All right. Baka may mensahe pa kayo mga engineers and doctor po sa mga kababayan po natin na gamitin nila at gamitin nila yung clears. Tama po. Isang essential na kailangan natin dito is yung sustainability. Kaya nananawagan po tayo sa local government to finally formalize na yung app namin is pwedeng maging basis sa forecasting and evaluation. So, buong Cordillera Administrative Region ba ang sakop nyo? O yes, sir. Sa ibang region ay gusto nyo pagamit? Actually, na-share namin to nationwide through the funding of Senator Legarda noong 2018. Na-channel po sa 17 SUCs. Akala ko 2023 nyo inilunsad to. Yung second edition po. Yung una pa. Okay. Alright. Anyway, abangan po namin yan. Ano? Yes. At kay Dr. Wakas, ano po ang final message? Hindi nagwawakas dito yung ating pagkikipag-ugnayan. Ini-encourage po natin yung mga communities na gamitin yung app para po sa kanilang personal na assessment. At kaligtasan, sir. Yes po. And kung po pwede is yung mga LGUs natin gagawa ng legal, for example, anong tawag na? Resolution or legal basis, gagawa ng legal basis or policies naman na para i-adapt yung application po natin at saka web systems. Alright. Sa ngayon po, ilang porsyento na ng Cordillera ang nagagawa po natin ng clears? So currently, nag-deploy na tayo sa 3 province. Out of 6. Out of 6. So, kalahati pa.
Opo. Alam mo, pag ang suggestion ko sa inyo, pag kunyari lang, God forbid, may mga nag-landslide, doon nyo hikayatin na pakita nyo na magagamit talaga yung ano nyo. Pero before the rainy season, dapat magkaroon din siguro ng information campaign ulit. Tama po. Para ma-introduce nyo yung inyong application. Alright. Pwede naman siguro kayong humingi sa DOST Carno. Ayun. Pwede Tama-tama, siguro sir. mamaya. Maraming pera yan. Maraming salamat po, Engineer. Maraming salamat. Ron John R. Garming at Dr. Ronald U. Bacas, Project Leaders ng CLEARS. Maraming salamat po. Ayan. Tutok lang mga kaibigan, nagkabalik pa ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Pagpapaunlad ng maliit na negosyo, katuwang nyo ang Department of Science and Technology. Sa ilalim yan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. The partnership between the DOST and the DTI, the Trade and Industry, to create an environment that is conducive to startups. Because doon talaga, doon nalabas, that is where we will begin to see the new innovations that will come up. The startups will be the ones to introduce that into the system. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang mga MSME sa pagbili ng mga makabagong kagamitan at sa kinakailangang technical assistance para ang benta ng produksyon lalong lumago. Yan ang DOST, kabalikat sa pagunlad ng bawat Pilipino. Ang Pilipinas ay sagana sa yamang tubig at sa ilalim ng lideratura ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay lalong isusulong ang potensyal ng industriya ng ating karagatan. I believe that it is time for us to make the maritime industry once again a top priority. We were able to launch the vessel traffic management system. This is a technology wherein we can facilitate the efficient movement of ships in and out of the Subic Bay Freeport Zone. This is a 230 million port-related project. We are thankful to the national government for allowing us to utilize this budget to improve our vessel traffic management system. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Through our integrated efforts, we can create a future where no learner is left behind and every Filipino child can flourish in an increasingly complex world. Alinsunod sa pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakipagtulungan ang Clark Development Corporation sa OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para itayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga katutubo sa Pampanga at Tarlac. Sa ilalim ng proyektong ito, ang mga batang nasa edad 3 hanggang 4 ay tinuturuan ng practical life lessons na siya namang ikinatutuwa ng mga magulang gaya ni Mary Grace Tarosa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan po kami ng school na ganito. Tinuturuan sila ng mabubuting asal, yung mga galit ng gawain. Lubos din ang pasasalamat ng mga naging estudyante ng daycare centers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Trabahong may puso. Ito ang pinapaalala ng ating Pangulong Marcos sa lahat ng departamento. Kaya ang Philippine Reclamation Authority inaaral mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking detalye ang bawat proposal bago ito aprubahan. Ang pagpili kasi ng tamang material, hindi rin basta-basta lang. Ang pinakamagandang klase kasi na gamiting material ay yung marine sand. Ito yung ginagamit from offshore mining kasi yung karakteristik niya ay siguradong magiging stable at magandang compaction niya kasi galing din siya sa dagat. Bawat hakbang, may kaakibat din na Environmental Compliance Certificate. Kami po sa PRA, napaka-environmental conscious. The President has made sure that 3 of our board directors are environmentalists. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Download the feature
Bayang Digital ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipinong mapag-iiwanan. Bayang Digital ang bagong Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay iparireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Isang panibagong handog mula sa mundo ng agham, teknolohiya at inobasyon. Samahan pa ng side trip ng biyahe at turismo kasama ang ating mga bagong DOST Barkada. Ating lilibutin ang iba't ibang probinsya ng bansa. Sama na sa aming trip dito sa Science Pinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya, mga kakonek. Tinatalaki po natin ang CLEARS o Community Level Evaluation and Assessment of Rain-Induced Landslide Susceptibility. Sa pagkakataon na ito, makakasama natin si Miss Nancy Bantog. Dr. Bantog, Regional Director ng DOST-CAR at isa sa pinakasikat na Regional Director ng DOST. Magandang agham, Director Nancy. Magandang abhang din po, Secretary and Sir Onin. Paano nakatulong ang DOST para sa proyekto ng CLEARS? Okay, Secretary, nag-umpisa po ito ng ating programa na Balik Scientist Program noong 2008. And through Dr. Paclay, the BSP plus FIVOX and Kalinga State University as the host university, we were able to develop the non-experts tool, which is the rain-induced landslide susceptibility tool. And matagal na po yun. And DOST-CAR, when we had the landslide summit, we noticed and recognized na kailangan nating baguhin, i-review ang ating methodology. That's why we funded the project wherein there were 3 objectives actually ng research, development, and innovation. Number 1 is i-recalibrate ang methodology. It was the suggestion of Dr. Lay actually na kailangan we will go back to the methodology. And second, ang in-infuse namin doon is to have the mobile app. It will be easier for the access and it's user-friendly na ang makabagong ICT-based ay i-infuse sa application na yon. And another one Saka is... hindi mo na kailangan ng ballpen at papel. Yes, sir. Yes, sir. It's just the smartphone. And then, ang data na yon, hindi naman, it will not end to the user, but it has to be used in a higher level of purpose. So, isang module yon na sinama namin sa existing na Cordillera Regional Disaster Risk Management Information System. And then second one na finand namin is the pilot testing of this application until its refinement, and it was launched nga sabi nung February 2023. At ito po, Secretary, na ipapakita natin na we are very committed as the Vice Chair of the DRRM specifically on prevention and mitigation, and as a way of giving examples how the OST would infuse innovations in the systems that we do. Ayan. Paano po natin sila matutulungan pagdating sa information dissemination tungkol sa proyekto na ito?
Okay. We did not end in finalizing the mobile application in the integration in our DRR MIS, but we help them in the promotion and deployment. In fact, we already included or mainstream this deployment and promotion in our regional DRRM plan as vice chair, and of course the regular program of DOST CAR on DRRM. So we are partners. They are our technical resource person. We fund in coordination with the PDRRMOs and MDRRMOs regarding the promotion of this technology. And as vice chair of the prevention and mitigation, we use the interagency, the CDRRM mismo, to disseminate this information to the members. And in fact, the RLUC, that's the Regional Land Use Committee, we scheduled the deployment or the dissemination of this in the regular quarterly meeting this second quarter. Madami na kayong ginagawa para may adapt ng regional DRRM at local DRRM, pero nabanggit kanina ng CLEAR's team na 3 probinsya. Ano pa tingin nyo ang gagawin natin para makumbinsin din natin yung ibang mga probinsya na may adapt ito? Sir, we included all the 6 provinces and of course the city in our plan. The next quarter, kasi we finished the 3, we now move on to the next 3 provinces plus city. Tapos na actually yung city. And then yung RLUC natin ay susunod din sa pag-training because it's the request in our committee meetings. Aside from that, for policy support, we had the memorandum of agreement with our CDRRMC chaired by OCD that it will be promoted in all our DRRM activities. Ma'am, baka mensahe kayo sa ating mga kabayan na sa inyong pagkakataon. Yes, we in-encourage namin na lahat ng mga MDRRMOs and PDRRMOs, including the agencies who are involved in DRRM, will use this application. We encourage them to include this under their standard operating procedures and in their protocols, even in their plans in the municipality and even in the provinces. Maraming salamat, Director Nancy. No? Magandang proyekto ito at sana ay mas marami pong gumamit. So, Director Nancy Bantog, hindi ko na sasabihin sa iyo bakit sikat siya. Regional Director of DOST CAR. Secretary, baka may mga announcement kayo at dagdag na paalala sa ating mga kababayan. Oo, Nin. Sa darating na Miyerkules ay ilulunsad po natin sa publiko ang 8 high-impact big-ticket programs ng DOST na tatawagin po nating Elevate Philippines. May number 8 po doon sa word. Ang National Academy of Science and Technology Philippines or NAST Philippines sa pakipagtulungan ng the Outstanding Women in Nation Service or TOWNS ay magsasagawa ng isang workshop tungkol sa regional assessment of climate risk and vulnerabilities sa February 6, 5, and 6 sa Bataan. Ang inyong lingkod ay magiging bahagi nito upang magbigay ng mensahe tungkol sa pagbabago ng klima at mga panganib na may kaugnayan sa tubig. Sa darating na Huwebes at Biyernes naman ay bibisita tayo sa Negros Island Region upang daluhan ang paglulunsad ng regional office at bibisitahin natin ang ilan sa mga inisyatibo at proyekto natin doon. Ayan. Maraming salamat po, Secretary, and stay connected po mga kaibigan sa iba pang programa ng DOST TV na makapanood sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Mga kagunak, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Muli po, ako ang inyong kapatid sa Imbaboyd, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology ko pong inyong lingkod, Secretary Renato Silidum Jr., maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you.